Paano nga bang napagsasabay ang pagiging isang mabuting pinuno sa kanyang mga sundalo, ama sa kanyang mga anak, at mabuting asawa sa kanyang may bahay? Tunghayan natin at kilalanin ang nag-iisang commander ng 7th Infantry Kaugnay Division dito lang sa Kaugnay Way of Life. Sa puso, kaugnay sa buhay, pinunong may malasakit na tunay, kasama ang pamilya sa bawat tagumpay, pagmamahalang gabay sa bawat araw. Magandang araw, Pamilyang Kaugnay! Narito na naman po tayo sa isang episode ng Kaugnay Way of Life kung saan ay makakapakinig na naman tayo ng isang inspiring story para sa lahat ng ating mga Kaugnay Troopers. At alam niyo ba, Pamilyang Kaugnay, na ngayong August 1 ay isa-celebrate ng 7th Infantry Kaugnay Division ang kanilang 38th founding anniversary. Kaya naman, sa episode na ito ay wala na tayong ibang mas nararapat pa na i-feature kundi ang nag-iisang leader ng 7th Infantry Kaugnay Division. The man who inspires, the man who leads the 7th Infantry Kaugnay Division, no other than Major General Joseph Norwin D. Pasamonte. Sir, magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming interview for today. Actually, thank you very much for considering to interview me. Sir, bago tayo mag-start, baka gusto niyo po munang bumati sa ating mga Kaugnay Troopers. To the members of the Kaugnay family, happy anniversary to us all. And may this anniversary not only inspire us, but also remind us where we came from. And at least, maybe, we'll have a glimpse of where we're going. Yes, sir. Sir, gusto ko po munang malaman, how are you addressed? Ano po ang tawag sa inyo, yung nickname po ninyo outside the command? Actually, different eh. Iba-iba. Nung sa pagkabahay namin, yung family ko, with my siblings, I'm called Weng. Weng. Doon kinuha sa Norwin. Yes. Ang palayaw ko talaga, Wiwing, then it became Weng. Yes. When I was elementary, yung first name ko, Joseph, yun yung gamit. Napunta ko ng high school, Norwin, yung tawag sa akin. So yung mga batchmates ko ng high school, tawag sa akin, Norwin. When I entered the academy, binansagan ako ng mista ko. Sabi niya, dalawa yan eh. Paghaluin na natin. Yung Joseph at saka yung Norwin. Now I'm called Jono. So sa military, I'm mas known as Jono. Yes. Sir, sinong mista po kaya ito? Pwede po natin Kalimutan ko na bagitin? eh. Actually, wag na. Bonggi ko Sige nun. po, sir. Actually, bonggi ko na bansa sa kanya. Sir. Sir, in your family, you grew up in in Valenzuela. Yep. Kayo ay Manila boy. That time, you can call Valenzuela as Manila na as in nasa urban setting ka. Valenzuela that time was new to Metro Manila. Actually, it was formerly part of Bulacan. Yes, sir. Tapos para siyang suburbs. Naalala ko kasi nung bata ako, nung elementary kami, we moved from Quezon City to Valenzuela. Maliit pa kami noon. Ang bahay namin, iilan lang kami doon sa subdivision namin eh. Tapos napapaligiran ka ng talahib. Kaya parang bundok nung araw ang Valenzuela. Opo. Sir, but why Valenzuela, sir? You were born in Quezon City, sir. Yeah. Why did you move to Valenzuela? Preference ng parents ko, I think dahil that time siguro mas murang lupa doon. Nung lumipat kami doon, if I recall it right, dalawa kami, yung father ko tapos yung elder sister niya, magkatalikuran yung bahay. Pero kung kalsada ang susundin, paikot yan. Malayo. Pero may daanan kami sa nilikuran. So, siguro decision ng family nila noon dahil mura doon, tapos doon lumipat. Tatlo silang magkakapatid na lumipat doon. Yung eldest yata nila na lalaki, yun yung naiwan sa Quezon City. Yes po, sir. Yun yung nangyari doon sa amin. But sir, how was your life growing up sa Valenzuela? Well, it's... You were with all of your siblings that time, your mother and father.
We grew up as a family. Actually, siguro, isa yun na basic foundation kung bakit ganun yung pananaw ko sa pamilya. Hindi ko masabi na well-off kami, pero at least nandun kami sa middle class until high school, at least. Yun yung estado nung ano namin. And the whole family lives together. When we eat together. I could recall every summer we have Bible classes, things like those na dahil small community siya, ang daling i-organize. Yung simbahan namin noon kahoy, ganun lang yung itsura nung very simple community dun sa Valenzuela. Siguro yun yung yun yung foundation namin as a family. Tapos that time, sinishare ko nga sa mga nakababata na noon, naalala ko, pagdating ng 6 o'clock, kahit saan ka man naroroon, kailangan umuwi ka. Yes, sir. Oo, yun yung very basic na batas noon. May kanta noon, di ba? 6:00 na ng hapon, oras ng orasyon. Yun yung sinusunod nung araw. That's part of our culture before. Now, once it comes 6 o'clock, you go Uwian. together, Yes, sir. uwian lahat yan, then you pray together during that 6 o'clock. Sino po sa parents niyo, sir, yung devout Catholic at talagang nagdadasal? Pareha sila eh. Pareha sila. But si mom ko, siya yung very active dun sa community, dun sa church that time. So, marami kami mga activities nun na talagang ina-attenda namin. Yes. Church events, yung pabasa, Biyernes Santo, Misa de Gallo, lahat yan, ina-attenda namin yan. No? Tapos yun nga, every summer, particularly going May, yung Flores de Mayo, Santa Cruzan, mga ina-attenda namin yan. No? Yung malalaking po talaga, event sa simbahan. Not necessarily malaki, but even yung mga small events ng church. Ganon ka-active nun. Kasi nga, iilan-ilan lang yung tao dati doon. Tapos yun, magkakakilala kayo. Tapos kung hindi pa kayo maging organized, wala. So, siguro yun yung naisip nila nun. And maganda naman yung naging, sa tingin ko, maayos naman yung naging influence sa amin. Yes po, sir. So, growing up, sir, nadala niyo po, sir, no? Yung pagiging devout Catholic talaga, sir. Naman, actually, when I think when I entered military, except when you're on schooling, parang halos required ka to go to church. Pero there were times na mahirap umanap ng pagkakataon. Yes. But then pagka nakakauwi ka, you take that opportunity para makabalik ka doon sa Yes, sir. Sir, pang-ilan po kayo sa magkakapatid? How many were you, sir? 6 of 8. Pang-anim. I'm number 6 of 8. Pang-anim, sir. Yeah. Medyo marami po pala. Oo. Hindi, konti lang yun. Mahina si Erpat eh. Pang-anim, Oo. sir. Parang malalaki Actually, yung age gap ninyo, sir. Hindi. Almost 2 years lang ang pagitan namin. Ito yung magandang story sa akin eh. Na I don't know if naikwento ko na sa iba. Family namin is very traditional. No? Parang ako yung deviant. Yung kami magkakapatid, eldest is a male, followed by a female, followed by a male, followed by a female, followed by a male. Pagdating sa akin na pang-anim, I'm supposed to be female. So ikaw yung Pero sumira hindi, na sir? lalaki. Male. Then followed by a male, then bunso namin is female. So kung titignan mo, ako daw yung sumira nung pattern. Yes, sir. Pero pagka yung mother kong kausap mo, sabihin hindi. Ikaw yung nag-break ng pattern na yon, pero ikaw yung bumuo ng pattern na swerte. Wow. Sabi niya. Kasi sabi niya, swerte daw yung 3 magkakasunod tapos may isang na iba. So, siguro, tao na lang magsasabi ko, swerte na talaga ako. Sumira. Oo. Yes, we sir. Growing up, sabi nga traditional kami, yung sinundan ni father ko noon, ang gusto niya mangyari, yung lahat ng eskwelahan na pinasukan namin is pare-pareho. Yung nauna sa akin ng 5, lahat yan sa Quirino Elementary School.
sa Yes, Project sir. 2. Even if nandun na kami sa Valenzuela, doon pa rin kami pumapasok sa Quirino Elementary School. Malayo ba yan, Malayo sir? nun. Oo, malayo yun. Ang Valenzuela is, ewan ko basta dadaan ka pang expressway. Yes, sir. Tapos ang daan mo sa may Project 2, sa may Camias, bago ka makarating ng Project 2. Doon yung Quirino Elementary School. So hanggang sa akin, graduate kami doon. Quirino. Oo. Going to high school, Quirino High School lahat yan. Yun nauna sa akin, 5. Pagdating sa akin, PUP ako eh. PUP LHS ako noon, PUP Laboratory High. I experimented. Nag-take ako ng exam. Karamihan nung from Quirino Elementary nung sa batch namin. Nag-take ng exam sa Quezon City High School. Pero aside from taking exam from Quezon City High, may nagsabi sa amin, isa namin teacher, try nyo PUP LHS, maganda yung doon. Which we did. Nung pagdating ko doon, nung nagpa-assess na kami, ang baba ng bayarin doon. Napakamura. Graduate ako ng high school, ang pinakamataas kong binayaran, 180 pesos. The whole year. So, ganun kababa. Kaya nga nung napunta ako ng PUP noon, nung una, medyo hesitant yung father ko, pero nakita niya benefits eh. Mura lang bayarin namin, mas mura pa kaysa dun sa pinapasukan. So, pinayagan niya ako dun. Wala kaming lahi ng military. Yes, sir. Pero yun dun sa kabila, sa mga pinsan namin, meron 2. Pero sa family namin, walang military. Ako lang din, mag-isa. After high school, I could recall na that was 1986. 1986 revolution na topple down yung si President Marcos. My father was working with Diario Veritas. 2 yung Veritas noon. Radyo Veritas, which And is Diario. anti-government, and the Diario Veritas, which is pro-government. But then, nung natanggal si President Marcos, pagpasok ni President Aquino, everything Marcos tinanggal. Nung tinanggal, in short, nawala yung Diario Veritas. Walang trabaho si father. Na-lay off din siya. Lay off siya. Nagsabi siya sa amin noon na one of you has to stop. So, sabi ko ako, fresh graduate from high school, ako na lang yung hihinto kasi yung 2 kapatid doon nasa baba. Ako pwede na ako maghanap ng trabaho noon. So, I started looking for work. Nagkita kami nung dating classmate ko ng elementary. Sabi ko, walang trabaho sa airpat eh. Tinanong niya ako, pero kung ikaw tatanungin, gusto mo mag-aral? Sabi ko, yes. Sabi niya ganun. Yung brother ko may kinuha na exam, Philippine Military Academy. Doon daw, libre ang pag-aaral, ikaw pa yung may allowance. So, without any idea what is the military, na ang habol mo lang gusto mong mag-aral at meron ka raw allowance, hiningi ko yung extra application form. Nag-fill up ako. Then, finally, I decided, sige, padala. Exam. Nung exam, ang paalam ko sa bahay is maghahanap akong trabaho. So, umalis ako noon, umaga, take ng exam, buong maghapon. Pagbalik ko, hindi ako natanggap eh. Saan to, sir? Saan po kayo nag-process ng exam? Sa Ramon Magsaysay High School, sa may Q-Mart, malapit sa Cubao. Yes. So, pagbalik ko, sabi ko, wala eh. Hindi ako natanggap. Tapos, after a while, naghanap pa rin ako. Kita uli kami ng classmate ko. Sabi niya, yung brother ko, may tinanggap na ng telegrama. Physical na sila sa Viluna. Sabi ko, wala pa yun sa akin eh. Bakit ako pumasa? Then one time, dahil himpo ka nga, edi taong bahay ka, naglilinis ako doon sa may harapan namin, dumating yung telegrama, away nakakuha. So nakita ko, reporting kami, Viluna, 1 linggo. Sabi ko, ayoko naman ipaalam pa muna sa amin. Paalam muli ako noon. Sabi ko, Dad, meron daw opening sa Laguna. Try ko muna, 1 linggo daw doon.
Hindi pinayagan ako. Laguna. Piluna. Piluna pinunta ako, hindi Laguna. So, physical, medical. Tapos gano'n na naman. Yung sa ano, natanggap na siya. Ako, wala pa. Yes. Until one day, tinawag ako ng kapitbahay namin. Ay, Weng nga, kilala ko sa Weng. Weng, may atraso ka ba sa labas? Sabi ko, wala naman po. Bakit po? May nagpunta dito, mama eh. Pinagtatanong ka. Nag-BBI na, sir. Hindi ko alam. So, I had no idea. Wala ka nga ano eh. So, hindi ko, ano ba yung BI na yan? Wala naman akong ano yan. Wala na idea, sir. Wala akong idea. After a while, the following day, yung isa naman. Third day, yung isa na naman. Tapos, nung one time, naglalaro kami basketball, tinawag ako ng kapitbahay namin. Ayun. Yun yung nagtatanong sa'yo. Sabi sa akin nung mga barkada ko, ano pre, gulpihin na natin. Nung pinapanood namin, kuminto sa harap ng bahay. Nag-doorbell, pumasok, pinapasok. Sabi ko, ano kaya nagawa ko? Ba't may ganyan? Maya-maya yung kapatid ko, yung bunso. Tumatakbo, tinatawag ako. Pagdating doon, in-announce na niya na under background investigation ako dahil sa application for PMA, kailangan nila yung documentary requirements. That was the first time that my parents learned about it. Yes, sir. What was their reaction? Siyempre, nagulat sila. Tapos nung umalis na, tinatanong ako, talaga bang decided ka? Eh, sabi ko, libre pag-aaral, tapos may allowance. Sabi ko, at least, hindi nyo na ako poproblemahin na ano, na ayun, napunta ako ng PMA nang wala akong kaalam-alam. Pagdating ko dun sa loob, ang unang bilin sa amin is kailangan makagraduate ka. Tapos, after graduation, you need to spend 7-8 years. Otherwise, you have to pay dun sa lahat ng ginastos sa'yo from day one. Eh, wala nga trabaho sa airpad. So, anong bayad ka dyan? So, no choice. Wala kang quitting. Yes. Going on AWOL is not an option. Yes, sir. Wala kami pambayad. Ay, sinete, nakatapos. Eto. Ngayon. Hanggang ngayon, dala-dala ko yung storya na yan na it always reminds me na kung yun yung plano sa'yo, yun yung plano sa'yo. Siguro yun yung ano. That is nung una subconscious na reason kung bakit hindi ako yung very aggressive na magabol na ganito, magabol na ganyan. I've always believed na if it's for you, it's for you. If it's not, then if it's not. Yes. Something else is planned for you. Yes, sir. Ayun, yun yung story ako kung paano ako pumasok sa military. Sir, but going back, why were you willing to sacrifice yourself for your two other younger siblings? Hindi mo ba naisip, sir, na sige, pag-aaral ko, tapos balikan ko kayo, paaralin ko kayo? Hindi eh. Kasi somebody has to help my father while helping yung dalawa. How about your older siblings that time, sir? Wala pa pong nakatapos that time? Meron na nun eh. Pero yung eldest namin was a marine biologist. Tapos laging wala. Tapos ganun din yung second, parang meron na siyang trabaho. Pero kasi yung tinitignan ko nun is at least as high school graduate, pwede kang kumita eh. Kung hindi ka pa nakagraduate ng high school, wala, nga ka. Kung hindi ka makakapag-aral until high school, hindi ka rin makakatulong. So since ako yung graduate na ng high school, ako nag-sacrifice Yes. for those two. Okay. Yung dalawa kong kapatid pa na hindi pa nakakaabot ng high school. Yun lang yung nasa isip ko na eh. So, pero much willing lang ako na huminto nun at tumulong nga na ganun. Sa father niyo po, Oo. sir. But as someone, sir, na pang-anim kayo sa magkakapatid, that was very matured, sir. Siguro, experience eh. Experience ko dun sa amin. Like for example, lumalabas, madiskarte eh. Madiskarte ako nung bata ako kasi nung every summer, ano yan eh, di ba? Walang pasok, walang baon. Yes, Wala kang wala kang kita, walang ano. Yes, sir.
So, I experienced yung yung takatak boys, yung nakasigarilyo. Yung... Oo, yung Oh, nakaano sir. nung araw, tapos nakataka nga niya, may mga sigarilyo dyan, may candy. Pero ano lang yun, nakasaksak yan dun sa loob ng bag, dun ng backpack. Pag lumabas ako sa amin, nun, dala ko dyaryo. Tinda ko yan, sabit-sabit yan ng bakas. Malayo inaabot ko, nung umabot akong Pandang Novaliches, meron akong dinideliveran ng dyaryo nun. Ano Tapos, yan, sir? Lakad lang? lakad, sakay ng bus, Okay, tapos yes. bababa ka sa palipat-lipat ka ng bus. Pagpabalik, yun, lalabas ko na sa backpack kong naman yung takatak para libre pa masahe. Kasi otherwise, mamasahe ka pabalik eh. Yes, O, sir. libre pa masahe ka na naman. Tinda ka sigarilyo doon. Hanggang makarating ka naman sa inyo. O, baba. Balik, uwi. Sideline ko noon. Meron akong kariton. Agwador ako noon eh. Yung mga kapitbahay namin, pinag-iigib ko ng tubig. Tapos, nung one time, yung isang tindahan dun sa amin, nag-volunteer ako. Sabi ko sa kanya, magkano mabayad daw sa tricycle pagka kumukuha ka ng soft drinks? Ganito, ganyan. Sabi niya gano'n. Ilan na ikakarga mo na case sa tricycle? O, kaya lang yan, mga 4 hanggang 5. Ganyan. O, sige, kontratahin kita. Sa halip na makadalawang biyahe yung tricycle, sa't kalahati lang bayaran mo sa akin. Ako kukuha ng soft drinks mo. Tulak yung ako, punta ko ng biyahe ko. Bumili yung soft drinks. Hindi may pera. Pero kanina mo nakuha yung mga diskarte na yan, sir? Hindi ko alam. My father is very witty. Ayun. Pero sa Valenzuela, sir, ang hobby niyo, sir, ay mag-basketball. Maliban doon, sir, Kasi ang mga lang barkada yung- mo, sir, ay mga kapitbahay Ganun lang din, din, oo, kapitbahay. Gitara, yung normal na tambayan, pagkagabi, pag gitara kayo, kantahan. Ayun, nakatambay lang kayo doon sa may gutter, nakaupo kayo, tabing kalsada, sir. Yes, sir. kanta-kanta kayo. Pagkadating ng ganitong oras, o uwian, tulog. Kinabukasan, gano'n na naman, routine, trabahong bahay, trabahong hanap buhay. Pagdating ng hapon, pahinga, pagdating ng gabi, gano'n na naman, tugtog-tugtog. Larong basketball. Doon na umiikot yung buhay namin doon eh. Yes, sir. Very simple pero wala na, masaya naman. Pero anong klaseng batang kalye ka, sir? Ikaw ba yung Makulit. siga, bully, or ikaw yung binubully? Alin ka doon, sir? Nabully, kaya siguro nambully. Sa gumante, sir. Parang ganun siguro. Bakit ka nabully, sir? Makulit ako eh. Ang kulit ko ng bata ko. Actually, tignan mo eh, meron ako pa-cross dito. Ilang beses na untog yan, dito may tama yan, dito sa likod may tama rin yan. So, bago ka pa nagsandala, sir, marami ka ng tama? Oo. Ang gulo ko nun. Hindi naughty, mischievous. Oo. Talagang makulit na ano. Pero pagka yung panahon ng kulitan, pero pagka panahon naman ng hindi kailangan ng kulitan, wala, okay lang. Yes. Oo. Pero ano to, sir? May isa kang group of friends. Ano ka ba Oo. doon? Leader-leaderan ka ba doon, sir? Hindi, panggulo. Hindi, talagang yun lang yung papel ko nun eh. Wala, masaya lang yung grupo. Hindi, wala naman leader-leader eh. Yes. Isang grupo kami na siguro may mga kanya-kanya kaming linya. Pag itong linya, ikaw yung may alam, di ikaw. O pagka-gitara, ako kami gigitara at kakanta. Manood ka lang dyan, sumabay ka na lang. Pero di ka hawak ng gitara, parang gano'n. Yes. Yun yung yung simpleng barkada na ganun lang yung kursunada. Yes, please, sir. May, Are you still in contact with them, sir? Itong mga Yes. barkada mo? Oo. Pero some of them went ahead already. Ayun, yung best friend ko, nauna na eh. Yun yung talagang kabakapadi ko nun sa gitara pag nag-jam kami niya. Nun, sa Yes, jam. sir. Jamming talaga, Oo. sir. Ayun. Andun pa rin sila eh. Still in Valenzuela. Do you still visit in Valenzuela, Yep. sir? Nandun pa rin po yung bahay ninyo? Nandun. Yung mga siblings ko doon nakatira. Same house yun, sir? Same house. Kung saan po talaga? Yes. Wow. Yung ancestral house namin. Pero marami ng Bali bahay, ngayon- sir. Hindi, wala. Isa lang. Isang house kasi ilan ang kwarto namin kasi nga ang dami namin eh. 8 kami. So ngayon, with 8 of us, tapos yung kwarto ng parents namin. Now it's being occupied by the different families ng mga siblings ko.
Oo. Yes, sir. Sila na nakatira doon. So talagang napangalagaan. Sir. So Mm. may binabalikan ka talagang childhood house. Oo. Sir. Sometimes we do reunion Christmas, New Year. So, pero siguro after retirement makakapunta na ako. Kasi ang hirap i-timing eh. Oo, Oo. Saglit lang yung break, Mm. sir, no? Very minimal yun. Mm-mm. Yes, sir. So, I'd like to jump to your PMA time because according to my research, yung class po ninyo, yung isa sa mga pinakamaraming unforgettable events na pinagdaanan. Mm. So, according lang naman to, sir, sa mga sabi-sabi ng mga mista po ninyo na nakausap namin. Okay. Meron po kayong 1990 Luzon earthquake, Mhm. tapos may mga coup attempts po yung class ninyo. And then, meron pang eruption ng Mount Pinatubo, sir. After graduation na yan. Ay, after Oo. graduation na po ito, sir. Mm-mm. How was, sir? How was your PMA life? How was your academy life? Na ang dami pong mga ganitong pinagdaanan. Very challenging eh. Pero, halimbawa, during our playhood, pioneer kami ng Tarlac. We were the first class to be received in Tarlac, Campakino. Yun yung Nolcom ngayon, sir. Yung Nolcom ngayon. Diyan kami nun. Napakainit na grabe. Tapos, we heard na yung training namin is something different. Meron kaming heliborne, meron kaming battle indoctrination. Little did we know, yung mga tactical officers namin, they are preparing us. 1987, after the incorporation, August yata yun, if I'm not mistaken, August 27, 1987. There was a coup attempt. Kasali kami. Just imagine, we were given the task, yung company namin, were given the task to hold Lawakan Airport. Anong year na kayo nito sa academy, sir? Plebo kami Plebo noon. pa lang Oo. ito, sir. Plebo pa lang. Pagpasok namin until 87, yung 1987 nga nung August, ang trabaho namin is to hold the airport. Walang pwedeng maglanding, walang pwedeng mag-take off. Ang armas namin, M14. Ang bala namin, 20. Tigbe-dente lang kayo. Kaya nga looking back, natatawa na lang ako eh. Na kung may nangyari pala nun, para kaming, 20 rounds M14, i-hold mo yung airport. Which we did. Tapos, 872. Yearling year. Meron na naman yata nun eh. Ay, hindi. After kasi nung 87 ko, natanggal yung mga namin, napalitan. Yung mga tactical officers namin. So, nung 1989 ko, tiklop lahat. Yung commandant, yung superintendent namin na was General Enrile, Arturo Enrile, is very charismatic. Simple yung sinabi niya eh. Na we are pro-government. We shouldn't go to the other side. Okay. Red Corps is pro-government. Walang klase, pero pro-government tayo. Hindi, kudita sila sa baba. Kami doon. Hindi, normal. 1990, first class kami, yun, lumindol. Na pagkalakas-lakas na nasira ang Baguio City. Na we did rescue. Iba na yung amoy noon. Walang makabalik ng barracks. Nandun kami sa field. Naka-tent. Alis kayo ng umaga, babalik ka ng hapon. Minsan gabi. Iba na yung amoy nyo. Tapos para hindi mo na maano yung amoy ng patay, yung Vicks, sinasaksak namin sa ilong. And we survived. Tutuwa ka nun, ang liit nung pinasukan nyo. 4 kayo sa loob. Pag-uga ng aftershock, lahat kayo nasa labas. Hindi mo alam paano kayo nagkasya doon sa maliit na butas. Mga things na gano'n. Pero siguro those are the experiences na yung sa class namin. Kaya mas naging solid. Tapos different experiences nga nung cadet life. Siguro isa yun sa mga nagdagdag dun sa character ng class namin. Pinatatag kayo, Oo. sir. After
After graduation, I couldn't speak for the Navy, Air Force, and the PNP group. But for the Army group, yung pagputok ng Pinatubo was very memorable kasi nandito kami sa Fort Magsaysay. We're undergoing airborne training. Naputol yung airborne training namin dahil doon. So, proceed kami ng SOT. Pagbalik namin, pitik-pitik until such time, pinatapos din kami. Na yung effect ng eruption ng Pinatubo until we reported to the 1st Scout Ranger Regiment, andun pa rin eh. Meron kaming Pinatubo watch, dahil dun sa flow ng lahar. Until nasa kumpanya na ako, I could recall sa Zambales ako nun. Dumaan kami dito sa may Pampanga, Bataan area. Pagtawid namin na Zambales, yung tulay na tinawiran namin nung gabi, kinabukasan na wash out ng lahat. Talaga, sir. Sobrang challenging na. Nakakatuwa nga eh. Pinadaan lang tayo. Diyan tayo nagdaan kagabi. Nakita namin sa news. Ay, talaga ganun. Nakakatuwa na hindi nangyari nung habang tumatawid kami. Hindi nyo pa talaga time that Hindi time, pa. sir. Kasi aabot kayo, sir, na 2-star general. Yun. Kaya hindi pa tayo na yun that time, sir. Pero sir, going back to the academy, nung pag-graduate na kayo, sir, uso na ba yung volunteer army that time? Paano pinili yung branches? Actually, sa amin nun, isang beses lang yata ang redo eh. Kasi there was the first time na parang draw lots. Tapos after draw lots, hindi ko alam kung ano yung reason. Pero nung lumabas kasi yung PNP law, so tinanggal yung PC, yung PNP kumuha ng volunteers. Tapos ngayon, lahat mo naiwan, we were divided into 7, groups of 7. So groups of 7 kami, sa 7 namin, 1 Air Force, 2 Navy, and 4 Army. Oh. Yun yung hatian. Opo, sir. I was number 2 sa grupo. So number 2 ako sa grupo, yung number 1 namin, sabi niya, hindi ko napanggitin yung pangalan. Sabi niya, basta ako, Air Force na ako. Insured na ako, Air Force. Number 3, sabi niya, kahit ano mangyari, Navy ako. Pasok pa rin ako. Yung number 4 namin, ang sabi niya, si Jono, volunteer army. Makukuha ko yung Navy. Nung tinanong nila, ano ka? Navy, sabi ko. And I held on to that Philippine Navy slot for almost a week. Bago finally, sabi sa sige, sa'yo na. Army ako. Sa'yo, gano. Binigay ko rin sa kanya. Actually, I really volunteered for the Army. After our orientation tour, I only had 2 choices. It's either PC or Army. Nawala yung PC, naging PNP, so it's Army for me. Yes, sir. So, inaasar mo lang yung mister Oo, mo na. nang-inis lang ako doon. Ininis mo lang po siya, sir. Oo. And then, sir, during this time, when you graduated, ito po yung time na yung FSRR ay na ano ba to, sir? Parang deactivated kasi siya noon eh. Na-deactivate po siya. After 89 ko, it was deactivated. Tapos pag graduate namin, while we were undergoing airborne course and SOT, ni-reactivate ng FSRR. Oh, and then nag-volunteer po ba ulit kayo? For I was the FS? volunteered. I was ready to volunteer. Pero minumura ko ng mga mista ko noon. Oo, kasi nung pagbalik nila galing Pasig, umuwi ako Valenzuela. Sila pala nagpunta ng FSRR para mag-signify. Yes, sir. Pagdating nila doon, nakasulat na raw yung pangalan ko, number 1. Sabi ko, hindi ko nga alam kung saan yung FSRR. Sa Port Bonifacio, ganun. Tanungin mo nga ako ngayon, hindi ko kayang bumalik ng Port Bonifacio. Sabi ko gano'n. Tapos mag-aano pa ako dyan. Papasok pa ako doon sa kung saan na hindi ko alam. Yes, sir. So yun yung ano ko noon. Later on, I found out parang mga upper class ko. Mga plus 89 sila yata yung nagsulat sa akin. So you were voluntold, sir? Oo. I was volunteered Yes, sir. na ano. Pero okay lang kasi if asked, I will really volunteer for the FSR. Maraming nag-volunteer pero not all were accepted.
Yun yung nangyari sa class namin. 1991, 12 yata kami. 12 from PMA. I'm not sure ilan yung from OCS and from OPC. So, hati na ganun yung 24 of us reported to the 1st Scout Ranger Regiment. Yes, sir. Sir, accordingly, ang FSRR daw ay sobrang taas ng standards dati. So that Actually, up is, to now. yeah, up until now, sir. Pero siguro mas mataas talaga yung Iba lang standards yung dati. Mm-mm. Yes, sir. Dati raw, para makapasok ka sa FSRR, sir, dapat talagang malakas ka. Kung tama yung research ko, sir, you were part daw of the marathoners. How do you call that, sir? The academy. Actually, sa academy pa lang, course ko daw marathon saka ng track and field. Yes, sir. Hanggang nung nandun, sa FSRR, runner ka pa rin. Magre-reporting ka pagka yung may mga competitions, takbo ka doon. Tapos after ng balik ka na sa kumpanya. Ay, ganun lang. Pero aside from track and field, sir, parte ka rin po ng cadet combo. Tama po ba, sir? So, yun po yung dalawang extracurricular activities mo daw. Sa academy? Yes, sir. Hindi, marami pa ako nun. Chairman ako ng Board of Governors nun doon. But sir, you being a marathoner, did it help you nung ikaw ay platoon leader? Siyempre, sir, pag platoon leader ka sa Ranger, lakad talaga ng lakad, sir, di ba? Yung training mo sa Ranger will really push you. And that training, even though hindi ka marathoner, siguro, yung training Ranger is training Ranger. Yun yung magdadala sa'yo throughout your life dun sa FSRR. Which, yun siguro yung nagdala from my platoon leadership up to company commander. Nag-battalion staff ako, but then, yung battalion staff, operating troops din kami nun eh. Dun sa 1st Scout Ranger Battalion, under kay General Dillosa nun, hindi siya nag-TTCP. Kasama kami ng tropa, operate din kami. So, command group kami. So, siguro yung stamina na binild mo, it brought you throughout your junior years. Pero sir, but for someone who grew up in Manila na nag-aral sa PUP, sir, no? Yun talaga sentro na ng Maynila. Paano ka, sir, nakasurvive sa jungle? Di ka ba nahirapan mag-survive? Kasi sir, di ba usually yung mga nagsusundalo, yung mga galing sa mga NPA-infested na mga areas, nakita nila yung gyera. And here comes you, Jono, na galing sa PUP, nasa sentro ng Maynila. Nag-operate, sir, dito po sa Dingalan ba, sir? Ito, itong Northern Luzon. Yes, sir. Opo, sir. Ano naman eh. Yung training mo, hindi magdadala sa'yo eh. It doesn't matter where you grew up. It's your appreciation siguro nung trabaho mo. And alam mo yung what needs to be done. So, it doesn't matter kung tagasan ka, kung anong kinalakihan mo. It's how you adjust to your new life as a soldier. And siguro, yung training namin as cadets, tapos yung training sa 1st Scout Ranger Regiment, it really established the foundation na kung saan kami lumaki. Ano yung nag-push sa amin papakyat. Yes, sir. But when you were platoon leader, sir, anong ginagawa mo outside the operation base? Pag walang lakad, anong karaniwang nun, sir? Kasi ngayon, sir, may Netflix na, sir, eh. Sa amin nun, May ML ngayon. Ang libangan sa amin nun, pocketbooks. Pocketbooks? Pocketbooks. Nung talagang field duties pa, na as in, Abra, talagang yung pocketbooks nun ng mga novels ni Tom Clancy, Robert Ludlum, yun yung mga binabasa-basa namin nun. Siguro influence ng company commander. Kasi Who was your company commander then, sir? my first was Sir Ed Dabalan, pero sandali lang yun. Then it was Sir Boy Pausino. Tapos, pag-alis niya, si Sir Corley Villuan. So those were my company commanders na sila talaga yung malaki yung influence sa akin kung ano ngayon. Marami akong nakuha sa kanila. Influence in what way, sir? Can you give us... Siguro, the way you lead men, the way you treat your men, tapos yung pananaw mo
sa operations. Ayun. Siguro, malaki yung ano nila eh. Malaki yung influence nila. Pero syempre, as you grow, you develop your own. Pero ang pinaka-base mo, kung ano pa rin yung mga naituro nila. Yes. Na, siguro yung the way I view subordinate commanders, na I always tell them na you're commanders at your own right, at your own level. Act as commanders. You should have your own decision. Yung leeway na ibinibigay sa kanila, siguro sa kanila ko nakuha yun kasi ganun sila eh. Pag ikaw ang nagdadala ng tropa, ikaw nagdadala, ikaw may alam dyan. So, gawin mo kung ano yung sa tingin mo yung tama. Yun din yung mga bilin nila ng mga junior years. Yes, sir. Sir, the company commander ka sa SR din po, sir. Tama po, sir. Sir, ano yung unique way mo, sir, para mas mapalapit ka sa mga tropa? Actually, hindi ko alam eh. Kasi, Rangers is parang ano yan eh. One solid group. Na kayo-kayo lang doon sa kumpanya. You're one family already. Na the way you care for each other, pag kami nagkaroon ng problema isa, paano tulungan, yung tawanan, yung kulitan, yung saya, very close-knitted ang Ranger companies. I'm sure it's still like that right now. Pero yung sa amin, yung panahon namin is talagang ganun. Na enlisted men are empowered. Pwede mong iwan yung kumpanya, iwan na si First and the other senior NCOs. Kayang patakbuhin. Pagka bumalik kayo doon, maayos. During socials is socials. Walang kimi-kimi. Tapos pag trabaho. That's how professional the Rangers were. Yes. Na doon, yun yung nagpalaki sa amin nun. At ganun kami nagsimula Yes, po, as sir. officers. Yes, sir. Sir, what's one thing na hindi mo talaga makalimutan nung nandun ka talaga as a junior officer sa Scout Ranger? May it be an operation, socials, or may tropa ka ba na... Actually, maraming mga ang gagandang experiences dyan eh. Pero siguro yung something that stuck to me, lalo nung second lieutenant ako, alam mo ba na na-report ako na refusing to operate? Oo! Na-report ako refusing to operate. Sino po ang nag-report, sir? Ayoko na, hindi ko na babanggitin. Yes, sir. Basta he's a very senior officer. Tapos I was a second lieutenant. Nag-operate ako sa Abra. I entered about last week of October. Tapos lumabas ako third week of December. And yet, may report na nakarating sa FSRR na refusing to operate daw ako. Dala-dala ko yung yung tawag dito, yung morning report, saka yung door namin, So, daily operations report. Pinatawag ka, sir? Oo, sa napunta ko ng FSRR Yes. headquarters, dala-dala ko, sir. Yan, sir, tignan mo. Ito yung pumasok ako. Yes, sir. Yung sunod-sunod na yan, 2 platoons under second lieutenant Pasamonte. O yan, sir, ako pa rin. Hanggang umabot kami December, saan yan, sir, yung refusing to operate? Sabi ko, 2 buwan ako sa loob. Meron akong isang mista na inabot ng 3 days encounter. Tapos, ang sabi sa akin, yung kalaban, binubuntutan lang tayo. Ang gusto nila mangyari, clear ko yung high ground. Bumaba ko doon sa ilog kung saan nangyari yung 3 days encounter. Maghintay ako ng advice nila bago babalik ako doon sa taas. Dahil yung kalaban daw, bumubuntot lang sa amin. Sabi ko, sir, lalo na, sir. Ba't ako bababa doon? Clear ko yung ginalim, sir. Sabi ko ganun, umakyat ako sa taas, doon ako sa taas maghintay, tapos pag-aalis na kami, clear ko ulit yung baba. Hindi ko alam ba tayo nila nung ganun. Tinawagan ko yung company commander ko na, Sir Boy. Sabi sa akin, Jono, ikaw ang nandyan sa loob, ikaw ang ground commander dyan. Gawin mo kung ano yung sa tingin mo tama. So, ginawa ko yung tama. Clear namin yung lalim, akit kami. Tapos, naghintay kami ng tawag. Wala kami narinig na tawag. Ang next na tawag na natanggap namin is tawag ng ACP namin.
na wala pa raw bang advice sa amin na bumaba. Sabi ko, wala pa eh. Sir, dumaan na dito lahat ng operating terms, kayo na lang nandyan sa loob. Iniwan kami sa loob. Tapos tiniport pa kami. Ay, nako, sabi ko ganyan. Ayun, okay lang naman. Kasi, at least, napatunayan namin na tama pa rin yung ginawa namin. Yes, sir. Nireport man ako ganun, I have proof na nag-operate ako sa loob. Hindi naman ako na-reprimand kung ano, wala lang. Yes, sir. So, tinawanan na lang nila. But after that incident, sir, nagkaroon ka pa na encounter with that person who reported you? Parang hindi na. Hindi na kayo nagkita, sir? Kasi umalis na kami doon sa brigade nila eh. Na ang ranger company that time, kung ano yung numerical ano niya, doon ka sa division na yun. That time I was with the 7th Scout Ranger Company. So under yan na 7th Division. Ganun po yung Oo. assignment niya before, sir. So sabi ko nga, yung kumpanya na yon, dadaling kami sa isang brigade, tapos lipat na naman kayo sa kabilang brigade, lipat na naman sa kabilang brigade. By the time na bumalik kami sa brigade na yon, iba na yung brigade commander. Brigade commander nag-report sa akin. At least hindi na kayo nagkita, Hindi na, sir. hindi na, po hindi na. ano yung mga landas po Hindi na. ninyo. Yes, sir. Sir, for an officer, ang hindi niya talaga makakalimutan, I think, is yung platoon leader and company commanding days niya, sir. Tama, sir. Hindi naman. Majority of the experiences pagka nagkukwentuhan, second lieutenant years. Second lieutenant, first lieutenant years. Pero there are experiences na mas iba yung level eh. Depende siguro, depende sa tao. May mga unforgettable moments during your second lieutenant years. Kasi ito yung happy-go-lucky, wala kang pakialam sa mundo. As you grow, you now begin to feel yung responsibility ng trabaho mo. Then, as you progress, hindi lang yung responsibility ng trabaho mo para dito, kundi pati yung implications niya sa labas. So, palaki ng palaki. Yes. So, siguro depende sa level. Baka every level has its own unforgettable moments. Yes, sir. Parang ganun. Lumabas ako, napunta ako na security officer ni Miriam Defensor Santiago. Among the experiences, that's something na siguro nagpatibay din sa akin. Yes. Yung experience doon, being under a civilian, na walang military background, and yet you're being treated as something na the way they see you, na as an aid. So yun yung siguro. It's a very nice experience, a very ang gandang learning experience. Kasi you get to see the other view. Maganda rin. Yes po, sir. Sir, nag-U7 po kayo ng NCR-Com. How was that transition, sir, from a combat warrior sa Scout Ranger, biglang napunta ng CMO? At paano kayo napunta, sir, sa NCR-Com as U7? Napunta ako sa NCR-Com because of after naman doon kay Miriam. Yes, sir. So I had to go back. Sabi nung isa kong mista, kailangan sa NCR-Com. Yung pala, papaalis siya, naghahanap ng kapalit. So pagpasok ko, labas siya. So, nabudol ka, sir? Nabudol. Pero okay lang kasi that was my first time to be assigned GHQ NCR. Pagka-assign ko doon, napunta ako land component commander ako. Ako yung in charge doon sa lahat ng mga security operations within NCR. So, pag kami deployment, ganito, kasama ka palagi. Ang pinaka-main na parokyano namin, itong mga detainees natin na military, yung Oakwood, yung sa Scout Rangers noon. So, ito yung mga operations namin. Then came a time na walang U7 ang NCR-Com. Na-relieve yung U7 namin. Sabi sa akin ng Chief of Staff namin, Deputy U3 ako noon. Ikaw na mag-U7. Recommend ko kay Com. Sabi ko, sir, wala akong alam sa CMO. Skill patay lang ito. Sabi ko, gano'n. Sabi niya sa akin, wala kang alam.
Eh di alamin mo. That time, yung classmate ko, mista ako. Siya yung commander ng 7CRG. Dahil wala nga akong alam, every afternoon, punta ako sa kanila, crash course. Crash course ng CMO. So, paano gawin to? Ito, ganito, ganyan. Paano gawin to? Ganito. Mostly common sense. Yung proper terminologies, para ano. Yun yung nakuha ko. Then, I started crafting a CMO plan for NCR. Pina-check ko. Pasado naman sa kanila. Sinunod naman nila. There was a time na kailangan namin ng mga science projects. Craft ako ng science projects. Maganda naman daw. Okay naman. Okay. I started a new career with CMO. Na Yes, sir. ano. Then, siguro, wala, maingay kasi si Jono eh. Magulo eh. U7 ka na, primary staff ka. Pero, ang nakakatuwa nun, major lang ako nun. Ang primary staff is full colonel. So, I was 2 ranks below the, The required, sir. oo. Pero, siguro, natuwa sa akin yung mga boss ko kasi maintain nila ako eh, niretain nila ako dun eh. Then there was this time na parang nagkabangga kami nung U3. Nung magkabangga kami, ang balita na lang sa akin is i-relieve na ako as U7. Sabi ko, okay lang naman. Wala namang problema eh. Ngayon, yung papalit sa akin na mag-U7, barkada, class 89. Kasi sa akin, no, hindi po pwede yan. I-recommend kita mag-schooling ka. Ano na, mag-schooling ako abroad. Dahil doon. Yes, sir. Pagbalik ko ngayon, after schooling abroad, hindi ngayon lang ako matanggal sa 7. Kasi medyo tumibay ng tapos na-promote na kami lieutenant colonel. Balik U7 ako. Sa NCR com pa rin, NCR sir. ko pa rin. Oh. Ako nung nalilipat na ako, hindi ako pinayagan eh. Sabi sa akin ng boss ko noon sige John, payagan kitang umalis. Pero, dapat, yung same caliber mo o mas snappy sa'yo. Pagka hindi, i-recall kita. Ay, sabi ko sa kanya, sir, sabi ko nga, hindi na nga po ako alis. Dito na nga lang po ako. Yes, sir. Ayun. Until na nag-GSC. And that was the time na nakaalis lang ako na NCR ko. Yes, sir. Pero how was, sir, how was the experience from the Scout Ranger, biglang naging Actually, very CMO? fulfilling eh. Same questions eh. Marami nagtatanong eh. Paano naging CMO officer ang Ranger? Yes, sir. Marami nagtatanong eh. Pero, actually, kung nasa loob ka ng FSRR, the mere fact na you are a very disciplined soldier, it's already good CMO eh. You could already establish a very good relationship with the civilians. You being an example of what a soldier is. Yung pagpapakita mo ng magandang asal, pagiging disiplinado, that's already building up kung ano ang sundalo. So, even without the training, you're already a good CMO operator. Yun siguro ang FSRR. Ang Yes, ganun ang yes. Ranger. Yes, sir. But during that time, sir, maganda na ba yung pagtingin sa CMO that time? Na-appreciate na ba yung CMO that time? Siyempre, galing kasi sa Scout Ranger. Well, ang CMO naman is well appreciated. Yes. Well appreciated niya na well accepted na talagang kailangan din naman talaga. The way we view things, nagbago. Nakita natin na hindi po pwedeng basta armas-armas. Kailangan may puso. Yun yung ginawa natin. That's why when we did more CMO, when we did yung talagang delivery of the services, doon din nakita ng tao na totoo ito. Totoo itong ginagawa ng sundalo na to. Yung ginagawa nila yan without asking anything. Or without considering it as a major accomplishment. Pero hindi. Kita nila yung puso yung tumulong. Siguro yun yung yun yung the greatest na naibigay sa atin na CMO. Sabi ko nga,
And it has been said by many good leaders before. A well-disciplined soldier is already a good CMO. Tapos na tayo dun. Yun eh. Wala na kailangang maraming mga ano Oo. pa, sir, planning and mga Oo. projects. As You long being a good soldier, sir. Oo. A disciplined, yung well-bred soldier, well-behaved. Okay na yun. Yes, sir. Panalo na tayo dun. Ibig sabihin pala, sir, ikaw, you yourself, ikaw mismo, you are the best CMO na. Parehas mo. Yeah. Ganun lang din. Yes, po, sir. Sir, pwede ba nating pagkwentuhan naman ngayon yung inyo pong stint as a battalion commander? Since ito po yung isa sa mga highlights ng career Okay ng naman. isang sundalo. Battalion Commander, was Battalion Commander of 36 Infantry Valor Battalion. Station din sa Tago, Surigao del Sur. Yes, sir. Pero bago naman ako nag-Battalion Commander, I was the G7 of Port ID. Yes, sir. Kaya yun siguro yung isang naging advantage ko. I learned yung tong mga culture ng indigenous people, particularly in Surigao. Kasi when I was the G7, may mga complaints dun sa batalyon. Nirereklamo sila ng mga IP. So, siguro, isa yun na naging plus points ko nung nag-batcom ako. Kasi nung mag-batcom ako, first order of business is to talk to the IPs. Kasi nakita nyo na, sir. Mm-mm. Opo. Then, I had that project na yung bringing the IPs and soldiers closer. We allowed them to teach us their culture. So, tinuruan nila kami. It was a very good experience. Very fulfilling. Actually, I was even offered to become an honorary mamanwa. No. Tinanggap nyo po, sir? Hindi. Hindi. Dahil? Sabi ko sa kanila, not that I don't want you as my brothers. But then, there were many before me na tinanggap yan. Nasaan kayo ngayon? Nakaangat ba kayo? Nakatulong ba yung pagkuha nyo sa mga nauna sa akin? So, tahimik sila. Sabi ko, meron tayong ginagawang plano ngayon na hopefully, kung ito yung susundin ninyo, aangat yung buhay ninyo. Dadating yung araw, matatanggal natin yung insurgency dito. Kayo, magiging solid na grupo. Hindi kayo magwawatak-watak. And when that time comes, sabi ko gano'n, na successful na yung plano natin, i-offer nyo uli sa akin, tatanggapin ko na. Para makita ninyo, hindi ako nagpunta dito para maging honorary lang ninyo. Yes. I'm here to help you, to guide you, para kung saan tayo pupunta. Ngayon, kung ma-achieve natin yan, well and good. Offeran nyo ako, tanggapin ko. Pero kung sa ngayon, sabi ko ganyan, no? Hindi sa ayoko, let's just be brothers this way. And later on, saka na natin gawin yun. Ayun. Ay di, tonto rin naman sila. Were you able to accomplish po, sir, yung sinabi niya sa Actually, kanila? sa totoo lang, yung isa namin protege, siya na yung may hawak ngayon doon. Wow. Na doon ako natutuwa sa kanya. Na kasama lang namin dati, parang helper lang siya noon. Until umangat siya dahil doon sa customary laws nila. Tapos ngayon siya na yung may hawak ng province. Nakakatuwa. Yes, sir. Oo. So you consider that as one of your achievements, sir? Oo. Pero yun nga, that's one thing about CMO. Most of the times, the fruits are reaped by the commanders way after you. Yes, yes, Oo. sir. Nagtanim ka lang, Yes, sir. tapos nadagdagan nila ng fertilizer. Nung namunga na, iba na yung umaani. Yes, sir. Pero at least, you could proudly say na, You are part. oo, Yes, sir. ako yung nagtanim niyan. Yes, sir. Yes, sir. Yun yung ano, no. Sir, speaking of CMO naman, sir, nung dumating ako dito sa 7th Infantry Division, nung bago ko magpa-reassign dito, sir, gusto ko talagang pa-reassign dito, sir, kasi feeling ko, yung teatro kaugnay, itong kaugnay way of life, yung kaugnay virtual TV,
feeling ko para ako dito, sir, eh. Okay. Sabi ko talaga sa sarili ko, sir, among all the divisions, sir, ito yung meron kayong kaugnay virtual TV, sir. Sabi ko, I wanted to experience that. Kaya nagpa-reassign ako dito. So, galing na ako ng Seymour, sir. Sabi ko, I wanted to experience an infantry division, sir, who does the same, na parang Seymour pa rin, sir. Now, talk about Liab, sir. Paano mo yun naisip, sir? I mean, as the division commander, sir, ang dami mong ginagawa, ang dami mong sinusupervise, naisip mo pa yun.